ipasa nyo ang bola sa bata. Give the ball to the kid. Minsan po, masyado tayong hero. Ako minsan hero ako eh. Dahil ako yung Jordan, ini-expect ko na sa bandang dulo, ipapasa sa akin ng bola, ako ang titira. Lamang ng dalawa ang kalaban. Kanino ibibigay ang bola? Kay pastor, kay pastora. Dahil siya ang tirador. Siya yung pag bumanat, alam mo nga i-score. Pinasa sa'yo ang bola, Bishop. Eto na, titira ka na. Akalain mo nung parang si Jordan, nung ititira mo na, nakita mo yung bata doon sa tabi, walang ginagawa, nakatunganga lang. Bigla mong pinasahan ng bola. Nagulat siya. Ang tawag dyan ay alaswerte sa mga basketball. Pinukol. Wala nga tingin eh. Pinukol. Ba pumasok? 3 points. Sabi ng mga tao, hero, hero, hero. Sabihin nyo nga, hero, hero, hero. Sabi ng bata, tumingin kay Pastor, Bishop. Sabi ng bata, yun tayo ngayon. Hero maker. Hero maker. Sabi ni Lord sa John 14:12 sa mga disciples niya, the things that I do, you'll do also greater works. Because I'm going back to my Father. You will be used by God to change this community because you are Christ-centered champion. Your character is Christ-like. You are called by the Lord. You have an assignment and you are competent. Hindi lang confident, competent. Well-trained, skilled. Skilled. Just like you learn basketball, it's a skill. You can learn how to share the gospel. You can tell, you can share how, you can be trained how to be effective in the ministry, how to speak for God, how to help others. Why? You are competent. You are well-trained. Si Timothy, galing ano? Sino nag-disciple? Nanay, lola. Nung magaling na, napunta pa kay Pablo. Ang galing na ng tatay at nanay na memorize na yung scripture. Napunta pa kay Paul. Si Paul ang galing. Ang galing ng training, kaya effective. Yung mga nire-reach natin, tuturuan mo ng basketball ang 18 years old, kang karot na yun. Pag tumakbo, mag-dribble, wala. Huli na. Dapat bata pa lang, di ba? Yung mga dinidisciple natin sa church, walang alam sa Bible, paano? John 3:16 nga, hindi alam eh. Didisciplein mo. Ito, ginagawa natin, bata pa, alam na ang scriptures. Kaya mga kapatid, kung akala nyo University of the Philippines, Santo Tomas, Ateneo University ang unahin nyo, dapat ang unahin natin na university ngayon ay Santa Fe Elementary School. Bakning Elementary School. Ano pa bang mga barangay? Flores Elementary School. Yun ang UP ngayon. Bakit? Iniba na ng internet at ng cellphone. Bata pa. Unahan na natin. Yes? Sapsap? Yes? Hindi lang butandeng? Yes? Dapat ang tingin mo dyan, sapsap ay malaking isda. Ha? Can you join me in that movement to pray? Pag nakakita kayo ng bata, dapat ang tingin mo, wow! This guy might be somebody else. He might be a king, or a prime minister, or a doctor, or number 1 drug dealer. Puntahan muna nga natin yung tinatawag nating discipleship. Kunin nyo nga yung discipleship card na yan. Yeah? Nakita nyo yan? Yan. Para lang ituro ko to. Kahit mainit dito. Tatawag ako ng 12 bata.
Itong mga batang ito, kilala nyo na to. Basta ang ginawa ko dito, kasi yung anak ko, meron siyang jacket na paborito sa Amerika, football champion. Pag pumupunta po ako sa sementeryo, tinatanong ko kay Lord, Lord, ano ba ibig sabihin ng champion? Kasi I feel like I'm a loser. Champion. Dito ko po natutunan ito sa sementeryo. I was 50 years old and I asked God, Lord, ano ba to? Ano ba ibig sabihin ng champion? Ito po binigay sa akin ng Panginoon na convictions ko. Baka pwede niyong gamitin ito for discipleship. Ang letter C dyan ay Christ-centered. Pagka kayo ay Christ-centered, winner na kayo. Pero kung paanong kindergarten hanggang grade 12, ito po ay 12 character traits na pwede niyong gamitin. Masasabi niyo na ang bata ay champion. H is heart. Si David po yan. Kaya niya kapatay ng Goliath dahil ang secret niya ay intimate with God. Lahat ng ginamit ng Lord, intimate with God. H, heart for God's word and prayer. Marunong mag-serve. A, available to serve. P is purpose-driven to glorify God. I is influential like Timothy. O is obedient like Mary. Nobility like Moses. And S, sacrifice like Abraham sacrificing his son Isaac. Holiness, humility, or health is being projected by a guy named Daniel. Inspiring others like Esther. P, peace. Kahit anong mangyari, peaceful sila. They are at peace with God. S is spirit-filled, katulad ni Samuel. 12 bata, 10 lalaki, 2 babae. Pag pinag-isa-isa nyo yan, natatandaan nyo nung tinatambakan ng Amerika sa basketball, biglang pinadala yung tinatawag na Dream Team. 1992. Bata pa si pastor noon, bulinggit pa lang. Pinadala sina Jordan, lahat ng kalabanin tinatambakan. Kayo yung Dream Team. Kayo yung magagaling matitinik. Magre-raise tayo ng mga maliliit na Dream Team. Nakuha niyo ba itong point na to? Kaya hahanap tayo ng 12 bata dito na magre-represent nitong mga values na ito. Okay lang ba? Mabilis lang to, kaya wag natin patagalin kasi kakain pa tayo eh. Maghahanap ako ng 12 bata dito na magre-represent ng 12 values. Okay? Okay na kayo? Tatawagin ko na si David. Ito si Pastor, mukhang si David ito. Halika nga dito, David. Bilisan mo. Palakpakan natin si David. Basahin mo na lang yung nandyan. Anong secret ni David? Paano mo napatay si Goliath, kapatid? Anong secret mo dyan? Letter H, anong nabasa mo? Christ-centered, yun yung si Jesus yun, yung zero. Yun yung... Yeah. Ano po? Heart of God's Word and Prayer. Heart for God's Word and Prayer. Anong tawag doon? Intimacy with God. Malapit sa Diyos si David. Malapit sa Panginoon. Kaya napatay si Goliath. You come to me with a spear, I come to you in the name of the Lord. Kinakanta natin, di ba? Sambatang munti lang, pangalan ay David, marunong umawit at manalangin. Isang batang munti lang sa tabi ng ilog at siya'y kumuha ng 5 bato. Isang bato inilagay sa kanyang tirador at ang tirador niya ay ikot, pinaikot, ikot. Kanta nga kayo, ikot, ikot. Isang tawag sa Diyos Ama, higante bumagsak. Boom. Sabihin nyo nga, boom. Boom. Ang sikreto ni David, malapit sa Diyos. Turuan yung magbasa, mag-memorize ng Bible ang bata at manalangin. Pag hindi marunong manalangin, nako, hindi champion yon. Okay ba? David yon. Pangalawa, tawagin natin ang batang nagbigyan ng 5 tinapay at 2 isda. Ayun! Halika dito, kapatid. Doon ka. Ikaw ang bata.
5 tinapay, 2 isda. Ilan ang napakain mo? 5,000. 5,000 men. Pag dinagdag ang women at bata, ilan sila? Triple po. Mga 15,000. The greatest ability is your availability. Next, tawagin natin si Pablo. Nagmimisyon, nagtayo ng 30 churches, sumulat ng 13 libro. Ayun, si Paul. Halika dito, Pablo. Anong sikreto mo, Pablo? Ano ibig sabihin ng M dyan? Yung letter M. Mission-minded po. Mission-minded. Nakasulat po dyan. Anong verse yung pinili ng Diyos nasa sa tummy pa lang ng nanay niya, sa womb? Galatians chapter 2. 1, verse 11. Yeah. 11 to 16. From my mother's womb, I was chosen. Grabe si Lord, no? Mission-minded. Thank you, Lord. Thank you, Pablo. Ang sumunod, si Jose. Ayun si Jose. Jose, halika nga dito. Jose, anong secret mo? Ba't ka ginamit ng Lord? Yung letter P. Ano yan? Driven. Purpose driven. Pagka nagbabasketball ka, saan mo sinushoot ang basketball? Sa ring po. Sa ring. Ano yung ring? Anong goal? Revelation 4:11. Oh God, everything is made for your glory. Yung buhay mo, dapat for God's glory. For the glory of God. Sabihin mo nga, for the glory of God. Tanungin mo yung bata, ba't ka nandito? Are you just here to occupy space, consume resources? Do you even matter? Sabi ng bata, pang-college na po yun. Hindi, you were made by God to know Him and enjoy Him forever. Ulitin ko pag nagtanong ang bata, anong purpose ko sa buhay? To know God and enjoy Him forever. Sabihin nyo nga, to know God and enjoy Him forever. Kala mo, pera, possession, prestige? Hindi. Pag nakilala mo si Kristo, ikaw na ang pinakamayamang tao. Parang di naniniwala, mga konting. Pag kilala mo si Kristo, ikaw na ang pinakamayamang tao. A Christian is a millionaire temporarily out of cash. Ito na. Sumunod. Si Timoteo. Letter I. Ayun, kapatid, yung batang Timoteo, ayun, yung naka-blue. Halika, pastor, dito. Yan. Tawagin natin si Timoteo. Palakpakan nyo si Timoteo. Palakpakan nyo si Timoteo. Natutulog na. Timothy, ano ba yun nandyan? Ano ba yung secret mo? Ba't ka ginamit ni Lord? Influence. Influential. No? Sabi ni Paul, 2 Timothy 2:2, look for a person that you will teach also. Huwag mamatay sa iyo yung tinuro. Maghanap ka ng Timothy mo. Tama? So, hindi lang tumanggap, nagmamature, nagmi-minister, nagmi-mission, nagmamagnify, nagmumultiply. Kuha nyo, nagmumultiply. Ito, hanap na tayo ng babae. Ito na si Mary. Si Mary. Kapatid, mukha kang Mary, halika dito. Dito ka, yan. Ano yung letter O? Biglang nabuntis si Mary, kakasal na. 13, 14. Paano mo ipaliwanag sa nanay mo yon? Sabi niya sa angel, sige Lord, I'll obey you. Paliwanag mo sa nanay mo, ba't ka buntis? Anak! Nadinig ko na chismis ko. Buntis ka na. Sino tatay? Holy Spirit po. Maniniwala ka? Sapuking kita dyan. Holy Spirit po. Hirap ano? Okay, paliwanag mo kay Joseph, ba't ka buntis? Sabi ni Joseph, sino nakauna sa akin? Ba't buntis ka? Holy Spirit nga, no? Hirap paliwanag, no? Pag ginagamit ka ng Lord, mahirap magpaliwanag. Yun si Mary. Pero ginamit siyang mother of Jesus, 13, 14 years old. David ang bata. Nagbigay ng tinapay, bata. Si Pablo, bata.
Sino ka? Joseph, bata. Si Timothy, bata. Puro mga bata yan ginamit ni Lord. When God is about to do something big and He cannot trust adults, He will pick children. It may take some time, but the job will be finished. Ano pang susunod? Letter N sa champion. Sino yun? Si Moses. Sino ba si Moses dito? Kapatid, ikaw, si Moses ka. Halika dito. Anong secret mo, Moses? Saan? Ano? N. Noble po, Pastor. Noble. Oh. Anong pangalan mo talaga? Renyo po, Pastor. Huh? Renyo, Pastor. Radio? Renyo, Pastor. Renyo. Okay. Palakpakan natin siya. Thank you po. Siya si Moses. Bata pa, lumulutang na sa basket. Nasa river. Yung pala pupunta sa Red Sea. Alam mo bang si Moses ay taga Bukidnon? Nagpunta sa New York, nag-preach. Etong sabi niya, di marunong mag-English eh. Sabi niya, American congregation. Sabi niya, and Moses talked to the Red Sea. And he said, Red Sea, divided by two. Nahati daw oh. Ang problema, ibabalik niya. Di niya alam paano ibalik. Sabi niya ulit, and Moses talked to the Red Sea again. And he said, Red Sea, together again. Lagot. Pero bata pa, ginagamit na. Palakpakan natin si Moses. O matatapos na to. Sino pa isa? Yung dulo. Abraham. Inoper si Isaac. Kapatid, yung nakapula. Halika nga dito. Abraham, halika. Inoper mo yung Isaac mo. Halika dito. Ayan. Pastor, ano ang secret mo nakalagay dyan sa championships? Ano yung champion? Ano yung S? Hindi mabasa. Si Abraham talaga ito. Hindi mabasa. S, ano sabihin nyo nga sa kanya? Sacrifice. I will not offer anything that will cost me nothing. Salamat, Pastor. Yan si Abraham. Yan si Abraham. Yan ang picture ng mga champion sa Bible. Hahanap lang kayo ng mga kamukha niya. Kamukha nila. Mga bata pa. Tinatrain mo silang maging champion to think. Para hindi zero ang Bible knowledge. Yung iba, kwento lang eh. Itong ituturo nyo sa mga bata, kwentong may kwenta. Yung iba sa inyo, puro kwento lang eh. Walang kwenta. Lagyan nyo ng Bible character traits. Ito ay, kung anong iniisip ng bata, what they think, that's what they will do. What they will do, it becomes a habit. And when it's a habit, it becomes a character issue. Once it's a character issue, you define their destiny. Ang batang mabait, bata pa, mabait na. Ang batang loko-loko, bata pa, loko-loko na. Huwag kang masurprise. Kung anong tinuturo mo sa bata, yun yan. Okay? Simpleng-simple lang yan. So, champion. Si Jesus ang C, Christ-centered, heart available, mission-minded, purpose-driven, influential, obedient, noble, sacrifice. Champions. Sabihin nyo, champions. Wow, champions. Yung pala, sabi ni Lord sa akin, wag lang champion, championships. HIPS. Ito na yung huling apat. Ang secret ng mga magagaling na leader ay holy, humble, at happy. Humble. Tawagin po natin ang picture ng humility. Kapatid, dali ka dito. Si Daniel ito, yan. Kapatid, dali ka dito. Alik. Kapatid, pwede ba? Alik. Bilis-bilisan mo. Mauubos na yung ating panahon. Halika. Harap ka sa kanila. Harap ka. Dito. Ayan. Harap ka dito. Di pa dito. Komedyante. Sino ka nakalagay dyan? Holy. Sino yun? Daniel. Ito po. Pinakain sa leon. Ayaw ng mga leon. Ayaw kang kainin ng leon. Anong secret mo, Daniel? Bakit ka di ka kinain ng leon?
Holy. Nanalangin. Tindi, ano? Ha? Leon! Anong secret niya? Holy. Thank you po, kapatid. Thank you, mahal na Daniel. Ito pa, sino sumunod? Tatapusin na natin si Esther. Ano si Esther? Babae din. Kapatid na Esther, halika nga dito. Ikaw ang mukhang Esther dito eh. Anong secret mo? Inspiring. Inspiring. Papatayan lahat ng mga Israelita. Si Haman, magaling, loko-loko. Na-discover ni Mordecai. Sabi niya kay Esther, ililigtas ng Panginoon ang mga anak niya. Who knows, Esther, you came for such a time as this. Yung timing. Wow. So anong secret mo, Esther? Nakalagay dyan? Inspiring. Nakaka-inspire. Thank you po, Esther. Inspiring si Esther. Last na. Tatlo ito. Tatlong lalaki ito. Sa peace. Sabi ng tao, Hari, papatayin ko kayo pag di kayo sumamba. May tatlong ayaw magbow. They would not bow, so they would not burn. Shadrach, Meshach, Abednego. Sino bang tatlo dyan? Tatawagin ko to. 1, 2, 3. Kayong tatlo po. Shadrach, Meshach, Abednego. Kayong kata. Parapakan nyo naman yung trio. Yan. Shadrach, Meshach, Abednego. Ba't ayaw nyo bang magbow sa hari? Ano bang problema ng hari? Pagka nagbow ka, ano bang gagawin mo? Peace. Peace. Ba't ayaw sumamba? Dahil iba yung sinasamba nila. May paninindigan, ano? Bakit ayaw sumamba si Shadrach, Meshach, Abednego? May paninindigan po. May paninindigan. Sabi niya, tatapon ko kayo sa apoy. Tinapon sa apoy. Hindi nag-burn. Kasi hindi nagbow eh. Anong secret nila? Sabi nung nagtapon na king, we see 4 men. Did we not through 3? Bakit may 4th man? Kala ko ba 3 on 3 lang to? Bakit 4 and 3? The last one looks like the Son of Man. Who was that? Who was that? So lahat present si Jesus dyan. Doon sa mga batang yan, present ang power ni Jesus. Hindi sila nag-iisa. Tinawag ni Kristo si Pablo. Yung power, sino bang may power na pumatay ng higante kung hindi ang Espiritu ng Panginoon? Di ba? Lahat ng yan, nakita nila na si Kristo ang sagot. Eh dapat mga Christ-centered yung thinking ng mga nare-raise nating champion. Di ba? So, salamat Shadrach, Meshach, Abednego. Pwede na kayong pumunta dun sa likod. Sana lang tatawagin natin yung matindi ito. Ito ang nag-anoint kay David. Pastor, pwede po ba mahiram kayo? Kayo po, Pastor. Kayo na po. Yan. Palakpakan pa natin si Samuel. Samuel, alikay dito, kapatid. Sakto. Kuya Sam, anak kayo ni Hana. Opo. Ilan taon ba kayo nang pinadala sa temple? 12 po. Bata lang, no? Bata lang. Nadinig niyo ba yung tinig ni Lord? Nabingi po ako. Nabingi daw. Sabi nung Panginoon, Samuel, takbo siya kay Eli. Opo. Di ba? Opo. Sabi niya, Eli, tawag mo ko. Hindi kita tawag. Tulog ka uli. Natulog. Balik na naman. Eli, tawag mo ko. Hindi nga. Tulog ka. Sabi ni Eli, inatawag. Next time, pag sumagot, tinawag ka. Samuel, sabi ni Eli, sabihin mo, Lord, anong secret ni Sam? Ba't siya ginamit ni Lord, kapatid? Sa pag-anoint kay David, what do you think is his secret? Puno po ng Espiritu. Puspos ng Espiritu ng Diyos. Bata pa.
Yung mga converts nyo, are they filled with the Spirit? Are they talking a different language because they're filled with the Spirit? Or do they look like the same kind of kid? Are they just doing TikTok the whole day? Or they say, oh, I need to read my Bible, I need to pray, I need to witness. I love my pastor, I love my church. Those are the kind of converts we're looking for, di ba? At by the way, kapatid, sino po, di ba kayo din ang nag-anoint kay David? Opo. Di ba nagkamali ka din, sabi mo, eto na ba? Mas malaki to eh. Pero sabi ni Lord sa kanya, Samuel, do not look at the outside appearance. Anong sabi niya? Look at the Heart. Let's look at the heart. Mga kapatid, I present to you the dream team. The dream team! They won championships! Lahat ng kalaban tinambakan. Because they know that to raise champions, shoot for Jesus, is the greatest thing they could do. And what is that? After evangelism, anong sumunod? Disciples making disciples. That is the key. And out of the 12, merong lumalabas dyan, pinili ni Jesus yung 12. Hindi naman lahat sila effective di ba? Marami na. Yung isa si Judas, hindi effective. Pero may 2 or 3 dyan na lumalabas. Si Pedro, si Juan, sino pa isa? Dami, di ba? Lahat sila na namatay na talagang naglingkod. Pero siguro out of the 12, merong gagamitin si Lord na, di ba may mga sasakyan na di 4 lang? May mga sasakyan na mas malaki, di 8. Pero merong di 12, pangarera, Mach 1. May mga bata na pangarera talaga. Siguro nung bata pa yung ating mga bishop, alam na mga pastor around them, ibang klaseng bata ito. Merong pupuntahan ito. Sana maging sensitive ang spirit nyo doon. Pag nakakita kayo ng bata na, parang nung last week napunta ako sa Payatas, sabi nung isang bata, sabi ko, kumusta ka? Ilan taon ka na? 10 years old po. Saan ka nag-aaral? Elementary. Pastor, magaling po ako sa math. 38 out of 40, nasasagot ko, 38. Gusto mo mag-aral sa UP? Biniro ko sa sa basurahan gusto mo mag-aral sa UP? Hindi po, gusto ko mag-aral sa Harvard. Wow! Sabi ko, di 12. Paano ka naman makakapunta sa Harvard? Kasi po yung lola ko nasa Amerika. Gusto ko pong mag-aral sa Harvard. Imagine! So kala nyo, ganyan-ganyan lang ang mga bata. Ang tingin ni Jesus dyan ay David, tingin niya dyan ay Samuel, tingin niya dyan ay next Mary. You do not know. So invest your time and money for all this. Amen? Palakpakan natin ang Dream Team! Thank you po. Mga pastor, salamat po. Thank you po.